si Nora. May kapatid ako, ito'y si Ate Mercy. Mula pagkabata, malapitin na ako sa aking ate. Siyempre, bigayan kaming dalawa, lalo na noong nag-aaral pa kami sa elementary. Share din kami pag may baon sa school. At lumaki kami sa hirap. Tiniis namin iyon dahil may pangarap kaming kailangan naming abutin. Pangarap ko kasi na maging teacher. At si ate na may pangarap din nitong maging artista. Sa totoo lang, maganda ang aking ate. Maputito't maraming humahanga sa kanyang ganda't talino. Taliwas naman sa aking itsura. May pagkamorena kasi ako. Ang sabi nila, pinaglihi daw ako sa duhat ng aming ina. Kaya magkaiba kami ng kutis ng aking ate. Pinagkakamalan din kaming hindi magkapatid. Naging malapitin sa mga lalaki ang aking ate. Madami itong manliligaw. Kaso, nang malulong ito sa barkaday, doon na nag-start na medyo nagkalayuan ang aming kalooban. Sa bawat isa, may mga time na pagwala ang aming parents sa bahay, ay nahuhuli ko siyang may kasamang lalaki sa kanyang room. Paiba-iba siya ng jowa. Hindi ko naman siya sinusumbong, pero may pagkakataon talaga na hindi maiwasan. Siya'y matiklo ng aming parents at nalaman nila na nagdadala ng lalaki sa bahay ang aking ate at nabuntis. Ay agad ipinakasal siya sa kanyang jowa na si Arman. Mabait si Arman, gwapo ito, matangkad at isa yon sa alam kong nagustuhan ng aking ate. Yun nga lang, hindi naging madali sa kanila ang mabuhay sa kahirapan. Lalo pa noong nagkaroon na sila ng anak ni Kuya Arman. Dahil sa kakapusan din ng peray, kinailangan ni Ate Mercy na mangibang bansa. At dito nga, naiwan sa Pinas ang mag-ama nito. Isang araw noon, pinakusapan ako ng aking inay para bantayan ang anak ni ate at bayaw. Nora anak, total, teacher ka naman. Pwede bang tuwing Saturday, puntahan mo ang pamangkin mo para turuan sa mga studies niya kaysa sa kumuha pa tayo ng private teacher. Kawawa naman ng ate mo. Mahal din kasi pag kumuha sila ng tutor. Okay lang, Nay. Wala naman po akong ginagawa sa bahay. Isisingit ko na lang. Pag wala akong ginagawa. Okay anak, salamat. Para na din sa ate mo. Para na din siya mag-alala. At least, andyan ka na tumutulong sa anak niya. Naging tutor nga ako ng aking pamangkin dahil sa may kalayuan mula sa aming bahay. Papunta sa bahay ng aking bayaw ay nagre-rent pa ako ng tricycle. Ganon ang naging sit-up ang ginagawa ko tuwing weekend. Isang araw noon, dahil sa maaga akong pumunta sa bahay nila ate, ay naabutan kong nagmumukmok si Bayaw Arman sa teres nila. Magandang umaga Kuya Arman. Asan ang pamangkin ko? Andyan lang, tulog pa. Nag-almusal ka na ba? Oo, kanina pa, bago ako pumunta dito. Nora, salamat sa pagtututor mo sa pamangkin mong si Jim. Naku, Kuya Arman, okay lang yun. Pamangkin ko naman siya.
Kumusta pala si ate? Tumawag na ba sa inyo? Nakita kong biglang nalungkot. Bigla, si Kuya Arman, nang banggitin ko sa kanya ang pangalan ng aking ate. Dahil ang pagkakaalam ko kasi, ilang buwan na din itong hindi man lang tumatawag sa kanila. Naawa ako sa pamilya ni ate, kaya kahit hindi Saturday, pinupuntahan ko't inaasikaso ang aking pamangkin pag wala akong pasok sa work. Pero sa hindi ko inaasahan, unti-unting nakukulog ang loob ko kay Bayaw Arman. Dahil na din siguro sa awa, sa pagpababaya ni Ate Mercy sa kanila, ni hindi na ito makaalala na tawagan sila. Isang araw noon, nasa bahay ako uli nila Ate Mercy. Dahil kalat ang bahay nila, naglinis. Ako, wala noon ang aking pamangkin at nasa school. Ang pagkakaalam ko'y ako lang ang nasa bahay nila ng mga sandaling iyon. At nasa kusina ako that time nang dumating si Bayaw Arman. May nadinig akong nagbukas ng kanilang door. Kaya inignore ko na lang iyon. Dahil sa alam kong may susi ito sa bahay nila. Nang walong ano-ano'y lumalapit ang mga yabag sa aking kinaroroonan. Dahil sa abala ako sa mga hugasin, pinabayaan ko lang siyang lumapit. Wala itong imig. Ako na may nangalam ko na andun siya. Binati ko siya, pero nang ilang sandali ako'y nagtataka. Dahil hindi man lang ito sumasagot sa mga tanong ko sa kanya. Nang matapos ang paghuhugas ko sa mga hugasan, ay bigla akong humarap sa kanya. Saka ko siya tinanong. Actually, nagkagulatan pa kaming dalawa dahil sa na-out of balance ako't napasandig sa kanya. Sakto ako nitong nasalo. Ang bilis ng tibok ng puso ko ng mga oras na yon. Dahil nagkatitigan kami parehas. At hindi namin alam, para kaming namagnet sa bawat isa. At hindi na kumawala. At dahil sa pangyayaring iyon, para akong nasa alapahap. Kaya tuwing gabi, siya'y aking napapanaginipan. Hindi ko alam dahil since noon, hindi na maiwaglit sa aking isipan ang lahat sa may kusina. Nahihiya man ako pero wala akong choice kundi mag-tutor sa aking pamangkin. Hindi ko naman sinasadya na mapalapit kay Bayaw Arman. Kaso, nang muli akong pumunta sa bahay nila, dito na, hindi namin maiwasan ang tukso sa pagitan naming dalawa. Wala noon si Jim dahil hindi nito sinabi. Pumunta ito sa bahay ng lola nito. Parents ni Arman. Manong Bayaw, asan si Jim? Naku, wala siya dito, Nora. Nakila, Mama. Ganun ba? O sige, balik na lang ako next time, Manong Bayaw. Dito ka na muna, baka mamayang hapon sila bumalik. Malayo pa naman ang bahay ninyo. Hintayin mo na lang siya. Uuwi din mamaya. Okay, Manong Bayaw. Wag na Manong Bayaw. Arman na lang. Nakakaasiwa pag ganyan. Tinatawag mo sa akin. Upo ko na muna dyan. Ipaghahanda lang kita ng drinks. Ngiti nito sa akin. Tumango ako. At naupo nga sa may salas that time. Habang naghihintay, nagtimpla ng mainom si Bayaw Arman. Saka ako nito iniwan sa may salas. Saka ito bumalik at ibinigay ang tinimpla nito. Saka ako uli iniwan doon. Lumipas sa mga oras.
Dahil sa nanonood ako ng TV ng mga oras na yon, napagod ang aking mata. Hindi ko namalayan. Ako'y nakatulog sa sofa. Pagmulat ko ng aking mga matay, andun na si Bayaw Arman. Ay nakatingin pala ito sa akin. Binantayan ako nito doon na nag-start na mag-ugat ang lahat. Nagkaroon kami ng relasyon. Unawaan. Basta, ang alam ko'y masaya ako tuwing kasama ko ito. Dahil na din sa lumipas sa mga buwan na hindi na nakaalala si Ate Mercy na mga musta sa pamilya nito. Hinayaan niya ang mag-ama nito sa akin. Naibaling ang atensyon ni Arman para kaming pamilya dahil ang puwang na iniwan ni ate. Ako ang bumuo. Kaya naging kumpleto. Naging masaya uli si Jim at Arman. Lumipas pa ang mga araw at buwan. 1 years, 2 years. Pero hindi ko akalain na darating ang araw. Uuwi si Ate Mercy ng Pinas. Gulat ako isang araw nang pumunta ako sa bahay nila Arman. Kailan ka pa dumating, sista? Kahapon lang. Musta ka naman, sista? Okay lang din naman. Salamat nga pala, sista. Ikaw ang nagtuturo sa pamangkin mo. Mong si Jim. Naku, wala yun, sista. May pasalubong nga pala ako sa iyo. Wait lang, kukunin ko sa room. Tumango lang ako ng mga sandaling iyon at hinintay si Ate Mercy na kunin ang mga pasalubong nito sa akin. Nang mapansin kong dumating si Arman at nagkatinginan lang kami parehas. Saka naman biglang lumabas si Ate Mercy. Dala ang pasalubong sa akin. Di ko may paliwanag ang lahat. Palagi akong nagsiselos pag nakikita ko silang magkasama. Pero palagi pa ding nagchat-chat si Arman sa akin para makipagkita sa kanya. Alam kong mali. Kaya nagpalit na lang ako ng number para hindi ko na siya makachat. Pero hindi ko akalain. Pinuntahan ako nito mismo sa aking pinagtatrabahuan para makausap. Nora, kausapin mo naman ako. Arman, bakit ba? Andyan na si ate. Hindi mo na ako kailangan. Kaya pwede ba putulin na natin ang ating ugnayan? Ayaw kong masira ang pagsama ninyo. Wala kang sinisira, Nora, dahil ikaw ang gusto kong magkasama at hindi siya. Kung gusto mo, magsama na tayo. Naku, wag naman. Paano na sa Jim? Ano na lang sasabihin niya sa iyo? Nora, ikaw ang mahal ko at hindi si Mercy. Siya nga itong nagloko sa abroad. Nagtapat siya sa akin na may lalaki siya doon. Kaya matagal siyang hindi man lang tumawag sa aming mag-ama. Andon na ako, kaso ano na lang sasabihin nila, inay pag nadiscover niya to, Arman? Ayaw ko naman forever na magtago sa dilim. Tapusin na natin ang lahat. Pwede ba? Mag-move on na tayo. Parehas. At gumising sa katotohanan na di tayo pwede na maging tayo. Nora, magsama na tayo please. Mahal mo ako, di ba? Arman. Pero kasal kayo ni Ate Mercy. Ayaw ko naman na maging kirida mo. Umiling-iling ako ng mga oras na yon. Nakatingin lang ako kay Arman dahil nararamdaman
nararamdaman ko din at hindi ko maipaliwanag na guilty ako sa aking sarili. Kahit pa awang-awa ako sa kanya. Pero di yun ang rason para sirain ang lahat. Alam kong may mali ako dahil pinayagan kong mapalapit sa kanya ng gusto. At di ko naisip na babalik pa sa Pinas si Ate Mercy. Nang lumahon, di ko pa din pinutol ang relasyon namin ni Arman. Palagi kaming nagkikita at nagtatagpo. Hanggang sa nadiskubre ni Ate Mercy na may babae si Arman. Gusto kong aminin at mag-confess sa aking ate. Kaso, naunahan ako ng guilt at di ko na alam ang aking gagawin para tuluyan ko nang makalimutan si Arman. Nakapagdesisyon na lang akong tapusin ng lahat ang sikreto namin ni Arman. Nang may nag-aya sa akin na mag-apply papuntang Canada, ay nag-apply ako at maswerte namang natanggap at nakapunta nga ako sa Canada. Kaya dito na ako nag-start ng panibagong buhay. Malayo kay Arman pero may mga time na naalala ko pa din siya. Pero naisip ko din mas okay na yon kaysa sa bawal na relasyon. Kami mapunta at gusto ko na ding magkapamilya na walang involved at may masaktan. Kaya sa ngayon, still nasa Canada pa din ako. May mga naging jowa ko pero hindi ko maiwasang ihambing sila kay Arman. Kaya mahirap pagpilit talagang kinakalimutan ang nakaraan. Pero wala na akong choice kundi itiklop na ang libro ng nakalipas dahil gusto ko na ding magpamilya nang walang taong naapakan or third party na involved at ako lang ang mamahalin nito habang buhay. Kaya ito ang aking kwento na hindi ko makakalimutan.